Ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos pakainin ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kininabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo yan, paparyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit, nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-aalinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka, "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good morning. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo po ay nasa ika-19 na linggo, 19th Sunday, sa karaniwang panahon. Speaking of panahon, mga kapatid, talagang I think pare-pareho tayong mapapalord. Salamat para sa isang mas mabuti at maganda-ganda ng panahon. Matagal din po tayong inulan, binaha at binasa. Kaya muli mang tumatagaktak ang pawis natin dahil sa sikat ng araw, kailangan na natin ito. Lalo na po ng mga kapatid nating magsasaka, mangingisda, at mga kababayan nating lubog pa rin, meron pa rin. Alam niyo po yan, may mga lugar pa rin na lubog sa baha. Katulad po ng mga kapatid natin sa Bulacan at Pampanga, na nahatiran na rin po natin ng tulong, ng ayuda sa Apalit, sa San Fernando, sa Macabebe, sa Bukawe. Tayo po ay nakapaghatid na rin ng tulong sa kanila. Talagang God is good, good service tayong lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon at sa inyo pong mga kabutihang binibigay. Yung pong naibibigay ng Quiapo, sasabihin nila, "Grabe ang Quiapo, no? Ang daming binibigay kasi marami kayong nagbibigay."
ganon ang batas ng buhay. You are blessed to become a blessing. Huwag mong ibulok ang biyaya ng Diyos. Huwag mong bulukin at sirain ang biyaya ng Diyos. Ibahagi natin. Pero alam niyo mga kapatid, kahapon, pagpunta namin at pagdala natin ng tulong sa Talim Island, alas 4 kami umalis, sabi, agahan niyo para hindi kayo abutan ng alon. Tayo po ay nakapaghatid na rin ng tulong doon sa 3 parokya sa Talim Island, lalo na sa Santo Domingo, kung mga taga saan yung 27 namatay sa tumaob na bangka. Alam nyo, bukod sa nakakakilabot na makita at madaanan yung bahagi ng lumubog na bangka, nandun pa rin, itinabi nila. Nakakakilabot to. Huminto kami doon at nagdasal kami sandali. Pero ang mas nakakapanghina, yung mga kwento tungkol sa mga nasawi sa paglubog ng bangka. Isang katekista na kumuha lang ng requirement sa bayan para sa kanyang unang pagtuturo sa eskwela. Isang dalagang magdedebu nung araw na iyon. Isang estudyanteng nag-enroll lang sa bayan. Humabol lang siyang makasakay dun sa bangka. At eto, isang tatay na sosorpresahin lang sana niya yung kanyang pamilya sa kanyang pag-uwi. Kaya nung sinabi ng mga kapitbahay, nandun yung asawa mo, sabi niya, hindi naman siya uuwi. Dahil sa bugso ng hangin at ulan, natapos ang buhay nila at nabawasan ang pamilya nila. Kaya siguro mga kapatid, ganun din yung bilis ng takot. Ganun din yung pag-aalala ni Pedro sa ebanghelyo natin at yung mga kasama niyang mga alagad. Dahil sa malakas na hangin at ulan, habang ginagawa ko tong homilya kagabi, naalala ko po yung eksena doon. Nai-imagine. Kasi sabi nung pari doon, biglang dumilim. Uso doon yung bugso. Biglang dumilim, lumakas ang hangin, ang ulan. Sandali lang. Siguro ganun din ang feeling ni Pedro at ng mga alagad nung humangin ng malakas dahil sa pag-aakala nilang mamamatay na sila. Nataranta sila para sa kaligtasan nila at ng mga kasama. At sa mabilis na pagkataranta, hindi nila namalayan. Anong sabi sa Ebanghelyo? Hindi nila namalayan, pasalungat na ang takbo ng bangka nila. Dahil natataranta, hindi nila nakapag-isip ng tama. Salungat na pala yung bangka nila. At sa sobra nilang pag-aalala, eto si Pedro, sa sobrang pag-aalala, hindi nila napansin na si Kristo na ang nasa harapan nila. Alam niyo mga kapatid, sa buhay, madalas walang napapala ang taong sobrang mag-alala at mataranta. Alam niyo yan. Siguro ilang beses na tayong nataranta at sobrang nag-alala, ang ending wala kang napala. Mas lalo kang nagkakamali, mas lalo kang napapasama. Kaya rin siguro may mga taong minsan nasasaktan, naiiwan dahil hindi ka muna mabuting nag-isip at nagdasal. Kalma. Bawasan ang sobrang pag-alala. Para sa mga taong mabilis, madalas, mataranta, basahin ninyong mabuti ang kwento ni Elias at ng Panginoon sa unang pagbasa natin. Kung ikaw ay nasa punto ng buhay mo ngayon, kahit nagsisimba ka, pero ang isip mo, ang dami ng katarantahan, ang dami ng pag-aalala sa dibdib mo ngayon, balikan mo yung kwento ni Elias at ng Panginoon sa unang pagbasa.
lumabas ka at iwan ang mga bagay, ang mga taong sobra ng gumugulo at sumisira sa iyo. Kung paanong wala ang Diyos sa unang pagbasa, kung paanong wala ang Diyos sa malakas na hangin, malakas na lindol, malakas na kidlat, wala minsan sa ingay at salita ng mga taong sobrang mag-alala at mga taong mahilig mangtaranta. Ang buhay na ligtas, maginhawa at payapa. Mag-iingat ka rin sa mga taong mahilig kang tarantahin. Wala sa kanila ang ikapapayapa ng buhay mo. Katulad ng magandang halimbawa ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma sa ikalawang pagbasa natin, tungkol sa sobra niyang pagkalungkot, pagdaramdam sa naging ugali ng mga Israelitang nakalimot sa kabutihan ng Diyos sa kanila. Huwag ka rin masyadong mag-alala sa iisipin at sasabihin ng iba dahil naninindigan ka sa mabuti, dahil nagsasabi ka ng totoo. Ang mahalaga, sabi ni Pablo, sa gabay ng Espiritu Santo at sa halimbawa at sa tulong ng batas ni Kristo, hindi sa wala kang pakialam o wala kang awa, sadyang nagdadasal at nag-iisip ka muna para mas malamang na hindi ka magkamali at hindi ka maging masama. Noong pong nagmisa ako nung Biyernes sa San Miguel, Bulacan para sa Dalaw Nazareno, yung pong dumalaw ang imahe ng Nazareno doon sa parokya ni San Jose sa San Miguel, Bulacan. Kakatawa ho hindi pa kami bumababa ng sasakyan. Pagbukas ng pinto, inabot na yung pabaon sa akin. Iba rin tumanggap, mainit na pagtanggap, kasing init ng sinampalukang manok na hinain nila sa amin. Nung ako po ay nagmisa naman doon, alam nyo, pagsimula ng misa, naku po, eto na, dumilim ang langit. Buong misa, bumubuhos ang malakas na ulan at hangin. Alam nyo, sa totoo lang po, aminin ko, unti-unti na akong natataranta at ninenervyos sa baha. Malayo-layo rin po pala yung San Miguel. Halos 2 oras. Sa sobrang takot ko talaga at kaba. Pero naiba ito. Napalitan ang aking pag-aalala ng paghanga sa mga tao. Dahil alam nyo, sa totoo lang, kitang-kita, wala sa kanila ang lumilingon sa labas dahil malakas ang ulan at wala sa kanilang nabawas. Focus ang lahat sa misa. Dahil alam nila, dumalaw at kasama nila ang Poong Nazareno. Hanggang matapos ang misa, hanggang matapos ang ulan. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating misa, makinig po tayo. Isuko mo na. Ialay mo na sa harap ng Poong Nazareno ang lahat ng gulo at ingay sa puso at isipan mo. Ibigay mo na sa Kanya lahat ng alalahanin at pangamba sa buhay na lalong nagpapahina at sumisira sa iyo. You live your life one at a time. Tandaan mo, walang unos, walang bagyo, ang hindi natapos, ang hindi matatapos. Huwag kang masyadong mataranta. Huwag kang masyadong mag-alala. Kumalma ka. Mag-isip, magdasal ka muna. Ililigtas kang lagi ng ating Poong Jesus Nazareno.